Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan kina Kim and syempre kay Paula Avellino. Pero bago pang lahat, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito pang isang napili kong komento patungkol ito sa naging previous update. Mula ito kay Ginang Nenita. Sabi niya, Dres, punuin mo yung mga vlog mo na mga success ng Kimpaw at mga good deeds ng mga idol natin. Mga genuine love ni Paulo. Ipakita mo yan lahat, Dres, para matunaw ang mga nega. Huwag pansinin sila, Deadma. Focus your positivity blog, Dres. Maraming salamat po sa inyong komento, Ginang Nenita. So araw-araw po natin yung pinapamukha sa mga bashers, yung mga ginagawa pong kabutihan ni Kim Chu, 'di ba? Ganun din po kay Paulo Avellino. In that way, talaga naman pong mapupulbos at matutunaw kusa itong mga bashers na walang ginawa, kundi po siraan at batikusin ng batikusin si Chinita Princess, 'di ba? At ang maniniwala lamang naman po sa mga paninirang yan laban kay Kim Chu, mga kakimpaw, ay yung mga walang idea, 'di ba? Yung mga hindi po nakakakilala kay Chinita Princess. Pero sino bang hindi nakakilala, 'di ba? Mangilan-ngilan na lamang po dahil every time na nag-charity si Kim Chu, lagi po yan trending. Laman ang lahat ng social media platform at naglalakihang mga news website, kaya imposible na hindi po yun mabasa or mapanood or malaman ng mga casual netizen, maging ng mga ordinaryong tao. Kaya ako do sa mga taong neutral lang at talaga namang hindi binabaliwala ang mga magagandang ginawa ni Chinita Princess sa ating lipunan. So maraming salamat po sa inyong komento, Ginang Nanita. God bless po sa inyo at mabuhay kayo. So eto na nga, pag-usapan na natin ang mga balita po na nakalap natin sa update na to, at unahin nating talakayin ang tungkol nga dito sa nakaka-good vibes na mga ibinuking or inireveal po ni Poca Rafael sa programa po ni Ray Pumaloy dito po sa Duar Abante Radio. Umani po ito ng napaka-good vibes at positivity na comment mula po sa mga fans. Sabi nga po dito ng isa, I'm just sticking with what Poca said, that it's different when it's Kimpaw because it's authentically and organically the kind that will make you swan big time. I hope for more Kimpaw World Tour with Poca 2. Yes, mga kakimpaw, no? Tama po ito nga sinabi ng isang fan na sana marami pa pong pagsasama si Poca Rafael at si Kim and Paulo sa mga magiging event nila sa labas po ng bansa. Samantalang talakayin naman natin, mga kakimpaw, ang tungkol dito kay Kim and Paulo Avellino or sa tambalang Kimpaw na kung saan ay itinanggi po ng malala. So hindi daw po kilala ng isang Gen Z ang tambalang Kimpaw or maging si Kim and Paulo. Grabe din ha, mapapareact talaga kayo dito, mga kakimpaw. Ayon nga dito, aminado ang singer at Asia's pop sweetheart na si Isha Ponti na hindi siya pamilyar sa tambalang Kimpaw at Don Belang ang alam niyang love team. Sa programang Showbiz Police ng Abante, tinanong ni host Roldan Castro si Isha kung gusto o iniidolo niya rin ang tambalan ni Kim Chiu at Paulo Avellino. Hindi po ako updated sa Kimpaw. Kimpaw parang pagkain po siya, biro ni Isha. Hindi po Gen Z po kasi yung mga alam ko na love team. Don Bell, Shubi, and Anthony Ganern, yung mga kaedad po namin, dagdag pa niya. Humirip naman si Roldan na magbigay ng kanta si Isha para sa Kimpaw kung saan nagpasample nga ito ng unang verse ng kanyang unreleased song na Gulong. So ito po yung
Lyric, ikaw di mo alam kung paano mo ginlo para kang gulong na dumaan sa buhay ko. Biglaan, mabilis, iniwan ako sa tanong na bakit ikaw pa. At aaminin ko kahit saan ako dalhin ng araw, ikaw pa rin ang nasa isip ko. Lyrics ng kinanta po ni Isha. Bagay na bagay yon sa Kim Pao kasi sa mga pinagdaanan ng Kim Pao, sa pinagdaanan ng love team ni Paula Vilino at saka ni Kim Churen na dumaan kay Sian Lim, kina Gerald Anderson, tapos ngayon naliling talaga kay Paula Avellino, komento ni Roldan. Hindi naman naiwasang questionin ng mga fanay ng Kim Pao kung bakit hindi kilala si Isha ang love team, pero kwento ni Isha bilang mag-aaral sa Enderun College ay nagka-focus siya sa pag-aaral at isinisingit lamang ang pagkanta. So mag-comment lang tayo mga kakimpaw dito ha, na hindi niya daw po kilala or hindi daw siya updated sa tambalang Kimpaw. Kasi ang mga iniidolo niya mga kakimpaw ay yung mga Gen Z daw na mga love team. Eh kung tutuusin mga kakimpaw, mas sikat pa nga po ang tambalang Kimpaw sa mga Gen Z ngayon. Ang hindi ko lang magets, bakit hindi niya kilala ang Kimpaw? Hindi ba siya Pilipino, mga kakimpaw? Yun yung di ko magets eh. Kahit na hindi ka nakapokus sa Kimpaw, siguro naman na nababasa mo yung tungkol dyan, di ba? Maging sa ibang bansa nga, kilalang kilala at sikat ang tambalang Kimpaw. Eh, ikaw pa kaya na nandito lang sa Pilipinas, di ba? Tapos hindi mo nababasa or hindi mo napapanood sina Kim and Paolo Avellino or ang tambalang Kimpaw. Kaya nagigets ko po mga kakimpaw yung mga netizen at mga Kimpaw fans na nagtatanong din na, grabe naman, bakit hindi niya kilala ang Kimpaw? Eh, ito yung love team na sikat lang naman ngayon. And also, alam natin na may edad na si Kim and Paolo, pero mukha ba silang matatanda na mga kakimpaw? 'Di ba hindi? Kasi nga mas matanda pa sa kanilang tingnan yung mga Gen Z. 'Di ba? Halos mga ka-level lang nga din Kim and Paula Avellino yung mga itsura ng mga Gen Z ngayon, 'di ba? Tapos kung may edad, 'di ba? Eh nako grabe mga kakimpaw, nakakaloka lang, 'di ba? Kaya hindi ko talaga mapigilang mag-comment na hindi niya kilala ang tambalang Kim Pao. My goodness mga kakimpaw. Kasi kahit hindi naman po kilala ang tambalang Kim po, napapanood at papanood mo yan sa social media. Well, baka nga naman tutok na tutok po no, sa pag-aaral. Kaya wala rin pong time, 'di ba? Magbasa ng social media or mag-social media, mag-YouTube or mag-Facebook, baka nga walang time, 'di ba? Baka nga naman tutok na tutok sa kanyang pag-aaral. Pero grabe naman yung hindi kilala. Grabe naman yung wala siyang idea sa tambalang Kimpaw. But anyway, mga kakimpaw, hayaan na po natin yan. Marahil hindi niya talaga iniidolo. Ito nga si Kim and Paolo, kaya naman wala siyang idea. Pero sana 'di ba, kilala niya man lang si Kim and si Paolo Avellino kahit hindi niya ito ina-idolize. So maging kayo mga kakimpaw, mapapareact din for sure sa mga narinig at nabasa po ninyo sa isang article. Kayo ba, anong masasabi ninyo dito na itinanggi si Kim and Paolo? Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin itong pananahimik po ni Kim and Paolo Avellino ngayong araw po ng linggo na kung saan ay pahinga nga po nila. Pero syempre, alam naman natin na kahit linggo, si Chinita Princess po ilagari pa din. Pero wala pa naman tayong nababasa or nakikita sa mundo ng social media na meron siyang photoshoot or meron po siyang endorsement shoot. Meron nga po mga nagsasabi na baka nag-road trip si Kim and Paolo Avellino at hopefully daw ay mapadpad dyan po sa Baguio. So medyo malayo po ang Baguio mga kakimpaw ha. Sana kahit dito lang sa malapit, 'di ba? Basta bonding sila, road trip sila, and para na rin po na-relax, 'di ba? Yung kanilang mga buhay kasi nitong mga nakaraan sobra talagang stress dahil sa mga bashers na yan. So paano mga kakimpaw, hanggang dito na lamang pong update natin at maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta.